Kabanata 1166. Hindi mahalaga kahit na ang Morgan Financial Group ay mula sa Empire of the Sun that never set. Sa nakaraang labanan, 5 makapangyarihang bansa ang sumali sa mga puwersa, ngunit sila ay natalo pa rin ni Harvey. Ang dakilang bansa ay nabuhay na muli sa mundo. Hindi na kailangang matakot sa anumang larangan sa labas. Sa kasamaang palad, ang ilang mga buto ng mga tao ay hamina lamang dahil sila ay masyadong ginagamit upang lumuhod. Tumingin si Harvey sa mga loser tulad ng mga ito. Nakikinig si Mandy kay Harvey at sumang-ayon. Ang mga banyagang pinondohan na ito ay hindi kanais-nais dito sa mahusay na bansa ngunit kapag dumating sila sa ating bansa sa diplomatikong pasaporte, nasiyahan sila sa ilang mga kagustuhan sa patakaran. Ang makatarungang kompetisyon ng mga kumpanya sa aming panig ay hindi maaaring maging kanilang mga kalaban na ito ay mainam para sa dalawa sa amin upang pag-usapan ang tungkol sa ito ng pribado, ngunit hindi namin dapat ipaalam sa sinuman na may makarinig sa amin at maging sanhi ng problema. Pinayuhan ni Mandy si Harvey, nag-aalala. Nadama niya na sa pag-uugali ni Harvey, mahilig siya at nagiging sanhi ng mga problema. Kung nasaktan niya ang mga maharlika na tao mula sa Empire of the Sun that never set, maaaring maging isang hindi pagkakaunawaan na may kaugnayan sa dayuhan at spiral sa isang bagay na walang hanggan. Habang nakikipag-chat si Harvey at Mandy, ang pagbid ng presyo ay humahawak. Ang presyo ay 265 milyon na ngayon. Maraming mga kinatawan mula sa mga makapangyarihang pamilya at malalaking kumpanya ang nagdudulot ng mga kakilakilabot na kutis. Sila ay hindi kailanman makapagdagdag sa presyo. Sila ay kumakatawan sa mga interes ng kani-kanilang mga pamilya. Kung gumugol sila ng labis para sa isang pakikitungo ng walang anumang kita, maaaring sila ay punahin kapag sila ay bumalik. Sa makatuwid, marami sa kanila ang nasa gilid ng pagbibigay sa sandaling ito. Si George ay tumayo at sinuri ang kanyang mga kapaligiran sa malisyosong tingin. Ang kanyang mabisyo na laki ay napuno ng pagmamataas. Nang matapos na siya sa pagtingin, sinabi niya ng walang baba, "Kayo ay isang grupo ng mga maikling sining na morons. Hindi ko inaasahan na ako, isang marangal, ay kailangang magbid sa mga katulad niyo." Habang nagsalita siya, agad niyang itinaas ang kanyang placard nang hindi nagbibigay ng iba pang pagkakataon na tumugon. 300 milyon. Nagulat ang karamihan sa tao kapag nakita nila ang presyo. Itinaas ni George ang presyo sa pamamagitan ng 47 milyon sa isang shot lamang. Tulad ng tinatayang halaga, ito ay ang limitasyon ng Regency Enterprise. Si George ay gumuhol sa madla. Kasabay nito, gumawa siya ng kilos ng pag-swipe sa kanyang leeg. Ito ay malinaw pa sa kristal. Siya ay nagbabala sa lahat ng hindi upang makipagkumpetensya sa kanya. Sa kasamaang palad, ang kilos ni George ay halata at malayo na masyadong nakakagulat. Ang mga mukha ng ilang mga inapo ng malalaking pamilya mula sa Walls Inc., Mordo, at ilang iba pang mga lugar ay nagpakita sa kakilakilabot na mga ekspresyon. Mabuti kung sila ay ininsulto, ngunit ang parehong ay hindi maaaring sinabi para sa kanilang mga lined ages. 328 milyon. May ngumisi at hinawakan ang placard, 343 milyon. Sa lalong madaling panahon, ang mga presyo ay masyadong pataas. Kapag ang presyo ay nadagdagan sa 370 milyon, inihayag ni George ng walang pag-alala, 468 milyon. Ang presyo ay itinaas ng 78 milyon. Ang buong kwarto ay nagalit. Halos lahat ay tumitig sa kay George. Ang maharlika na tao mula sa Empire of the Suns ay isang walang awa na lalaki. Ang mga ordinaryong tao ay hindi maaaring mangarap ng pakikipagkompetensya sa kanya. Siya ay talagang isang marangal mula sa Empire of the Suns that never set. Ang kanyang mga aksyon ay walang awa. Ang aristokratikong pamana ng Empire of the Suns that never set ay masyadong malalim. Hindi namin maihahambing ito. Mayroon siyang mga pribilehiyo ng diplomatiko kaya hindi niya kailangang magbayad ng maraming buwis kapag nakakuha siya ng Regency Enterprise. Batay sa puntong ito ng nag-iisa, nawala na kami. Ang mga malalaking pamilya ay lahat ay nag-abuloy, ang kanilang mga kutis ay kakilakilabot.
Kahit na patuloy silang tumaas ng mga presyo, nagkaroon ng mataas na posibilidad na mawawalan lamang sila ng pera sa ilalim ng gayong mga kalagayan. Sa ngayon, ang mga senior executive ng Regency Enterprise ay nagalak. Ito ay hindi isang bagay ng presyo. Kung sila ay ganap na pag-aari ng Morgan Financial Group, pagkatapos ay magiging isang and only funder na enterprise. Ang mga enterprise na pinondohan ng dayuhan ay tumatanggap ng mas mahusay na paggamot kaysa sa mga domestic enterprise. Ang mga senior executive na ito ay nasa Regency Enterprise sa loob ng maraming taon, at lumaki ng walang prinsipyo. Hindi nila maaaring ingatan na hindi mahalaga sa kanilang bansa. Nais nila ang mas mahusay na buhay para sa kanilang sarili. Si Mandy ay napasinghap. Kung ang Regency Group ay mahulog sa mga kamay ng Empire of the Suns that never set, tiyak na hindi magiging isang magandang bagay para sa merkado ng bauxite sa hinaharap. Natakot si Mandy na ang kumpanya na pinondohan ng mga banyaga ay hindi sundin ang mga patakaran at makakagambala sa mga negosyo ng bauxite. Ang mga kapitalista ay hindi maaaring magdusa ng anumang pagkalugi, ngunit ang mga ordinaryong tao ay tiyak na gagawin. Tinitigan ni Harvey si Mandy at nagtanong ng mausisa, bakit ka ba nag-aalala? Alam niya na si Mandy ay mabait, ngunit hindi niya naisip na ipinanganak siya na may makapangyarihang damdamin para sa bansa. Si Mandy ay tumango at sumagot, ako ay higit na nag-aalala na ang mga gastos sa pamumuhay ng mga tao ay tataas. Si Harvey ay tumango pati na rin. Tama ka, honey, kahit na ito isang bagay na tulad nito, hindi natin maaaring hayaan si George na magtagumpay. Si Mandy ay napasinghap, ngunit ano ang maaari nating gawin? Napakasimple ng solusyon. Sumigaw si Harvey. Sa ilalim ng pagka-shock ni Mandy, siya ay nagtaas ng lagayan ng kanyang placard. Si Mandy ay nagulat. Ano ang nais ni Harvey? Sinisikap ba niyang manggugulo? Honey, huwag manggulo sa paligid. Hindi natin kayang bayaran ang mga kahihinatnan at magiging sanhi ng problema sa isang kaganapan tulad nito. Ang mukha ni Mandy ay may takot. Gayunpaman, huli na para sa kanya upang ihinto si Harvey. Ang karamihan ng tao ay nakatuon sa kanilang mga titig sa kay Harvey nang itinaas niya ang placard. Tiningnan nila si Harvey na may mga mata ng pagdududa. Bago, hindi pinalaki ni Harvey ang kanyang placard. Kaya, walang sino man ang may impresyon sa kanya. Tanging si Zino, na nasa yugto ng auction, ay ngumiti. Ang mga naiswells ay hindi rin gusto ang Regency Enterprise na mahulog sa mga kamay ng isang kumpanya sa ibang bansa. Ang pinakamagandang bagay na maaaring mangyari ngayon ay ang pagpahayag ni Harvey na kumilos. Sa sandaling ito, si Harvey ay nasa gitna ng pansin. Sinabi niya ng casual, 468 milyon at 15 cents. Ang bawat tao ay lumaki ng pagkasindek nang inihayag ni Harvey ang presyo. Pagkatapos, ang kanilang mga mukha ay nagdidilim. Ipinakita ni George ang kanyang determinasyon na makakuha ng Regency Enterprise kapag inihayag niya ang isang presyo na 468 milyon. Kahit na ang mga kinatawan ng isa o dalawang nangungunang mga pamilya ay hindi nagnanais na itaas ang kanilang mga placard pagkatapos nito, at sumuko na lamang. Ang bawat tao ay namimigay ng katotohanan na ang hinaharap na merkado ng negosyo ng bauxite ay mahuhulog sa kaguluhan sa sandaling ang Regency Enterprise ay mahulog sa mga kamay ng Empire of the Suns that never set. Gayunpaman, hindi nila inaasahan ang isang bagay na tulad nito upang mangyari sa gayong kritikal na sandali. May isang tao na nagbid para sa presyo. Sa itaas ng iyon, ang taong ito ay nagdagdag din ng 15 cents. Hindi ito pagbid. Ito ay karaniwang pag-insulto sa kay George at pagpapahiya sa Morgan Financial Group. Si George at ang kanyang mga tauhan ay tumingin sa kay Harvey. Ang kanilang mga ekspresyon ay naging yelo na malamig. Mahalagang malaman na ang mga lalaki ng Morgan Financial Group ay nagmula sa Empire of the Suns that never set. Kahit na mayroong ilang mga mamamayan mula sa mahusay na bansa H na nagtatrabaho sa kumpanya, sila ay karaniwang mga may-ari ng green card na naninirahan sa Empire of the Suns. Sa makatuwid, sila rin ay nagustuhan ng mga pribilehiyo ng diplomatiko kapag nasa dakilang bansa H.
Ang mga naturang lalaki ay sinasamantala ang mga pribilehiyong ito. Kaya, alam nila na ang pamahalaan ay laging susubukan na maging sa kanilang panig sa tuwing sila ay nahaharap sa isang salungatan sa mga mamamayan ng Great Country Age. Normal lang na walang gustong ibawas sa mga dayuhan na may mga pribilehiyo ng diplomatiko. Gayunpaman, sa ngayon, isang tao ang dahan-dahan na hinamak ang mga mamamayan mula sa Empire of the Suns that never set. Lalo na si George, na isang baron. Kahit nasa loob ng Empire of the Suns that never set, siya ay itinuturing na bahagi ng naghaharing uri. Tinitigan niya si Mandy at Harvey mula sa isang distansya, nakangiti ng malupit. Kaya sila ay naglalakad sa galit sa kanila. Ang Moro na ito, na hindi kailanman nakita ang mundo, ay dapat humihingi ng kamatayan. 484 na milyon. Dinagdagan ni George ang presyo habang siya ay nagpapakita ng paghamon sa kay Harvey. Nais niyang makita kung ang moron na ito ay darating na patuloy na maprotektahan siya. Sa hindi inaasahan, si Harvey ay walang malasakit at itinaas ang kanyang placard pa. 484 na milyon at 15 cents. Ikaw, si George ay naloloko na. Ito ay isang kaguluhan, ngunit isang uri ng pag-aalipusta para sa kanyang katawan na katawa-tawa. Ang natitirang bahagi ng mga bisita ay tumingin sa kay Harvey na may mga titig na nagugulat. Ang taong ito na nagmula sa wala kahit saan, hindi ba siya masyadong matapang? Kahit na ang mga kinatawan mula sa pinakamataas na 10 pamilya ng dakilang bansa H ay hindi nakuha ang Morgan Financial Group. Ngunit ang taong ito ay talagang may lakas ng loob na gawin ito. Maaaring hindi niya alam na siya ay mamamatay sa lalong madaling panahon. Si Mandy, din sa kanyang sarili ay may pag-alala. Mabuti pa rin nasaktan ang damdamin ng mga malalaking pamilya sa bansa. Gayunpaman, kung sinaktan ni Harvey ang isang banyagang panauhin, ang lahat ay magkakaroon ng problema. Maaaring maging isang biglaang diplomatiko ito. Kung mangyayari iyon, kahit na ang pamilyang Yates ay makikialam, hindi nila may save si Harvey. Nataranta si Mandy, si Harvey ay medyo mapanglo. Talagang pinukaw niya ang grupo ng pampinansyal ng Morgan dahil sa personal na damdamin. Dahil nagsimula na si Harvey, huli na upang ihinto ngayon. Dahil ang mga bagay na nakuha na sa puntong ito, hindi magawa ni Mandy ang anumang bagay. Maaari lamang niyang panuurin na may pag-alala, 500 milyon. Nagpatuloy ang pagbid ni George. Orihinal na, ayon sa budget ng Morgan Financial Group, maaari silang tiyak na manalo sa Regency Enterprise na may 484 na milyon. Gayunpaman, ang baliw na unggoy na ito ay biglang nagpakita at dinagdagan ang gastos sa pamamagitan ng 31 milyon. Hindi nais ni George na lumakad pa rin si Harvey sa kamatayan, dapat siyang manatiling kalmado para sa ngayon. Siya ay maghintay hanggang sa ang lahat ay tapos na at gamitin ang dahilan ng diplomatikong mga alitan upang i-drag si Harvey sa embahada ng Empire of the Suns that never set. Kapag nangyari iyon, siya ay sirain si Mandy pati na rin. Gayunpaman, hindi nakuha ni Harvey ang pagkagalit sa mga mata ni George. Sa halip, sinabi niya ng walang interes, 500 milyon at 15 cents. Ikaw, si George ay nanggigil. Ang mga lalaki mula sa Morgan Financial Group ay napatitig sa kay Harvey. Ang unggoy na ito mula sa mahusay na bansa H ay nakagagalit sa mahusay na Empire of the Suns that never set at sa Great Morgan Financial Group. Ang iba naman ay nagpapakita rin ng bahagyang. Ang brat na ito ay nawala at masyadong malayo. Wala sa kanila ang nakakaalam kung paano niya ito tapusin. Ikaw ay hindi ka panipaniwala. Gusto kong makita kung gaano katagal maaari mong ipagpatuloy ito. Si George ay tumingin ng galit na galit at itinaas ang kanyang placard pa, 546 na milyon. Ang lahat ng mga tao ay nagtatagpo kapag narinig nila ang presyo. Kahit na ang naiswells ay nataranta. Ayon sa pagtatansya ng gobyerno ng Buckwood, na makapagbenta ng Regency Enterprise para sa 370 milyon ay isang mataas na presyo. Hindi inaasahan, ang mga presyo ay pinananatiling lumalaki. Pagkatapos ipahayag ang presyo, si George ay tiningnan si Harvey sa isang mapaghamon na hitsura.
546 na milyon ang pinakamataas na presyo ng Morgan Financial Group na maaaring kayang bayaran. Kinailangan nilang iset ang ilang mga pondo upang manirahan sa Buckwood. Nais ni George na makita kung ang taong ito ay darating upang sumunod. Kung hindi niya ginawa, ang Regency Enterprise ay mahuhulog sa mga kamay ng Morgan Financial Group. Gayunpaman, kung patuloy na dagdagan ni Harvey ang presyo, hindi na maaaring sundan ni George at dagdagan ang presyo. Gayunpaman, nais ni George na makita kung paano maaaring magkaroon ng 546 na milyon ang mababang unggoy na ito. Sa sandaling ito, ang mga mata ng lahat ay nahulog sa kay Harvey. Si Mandy, na nasa gilid, ay nininerbiyos. Sa paghusga sa pamamagitan ng pagpapahayag ni George, alam ng lahat na hindi siya maaaring magbayad ng mas mataas na presyo. Nais ng lahat na makita kung ano ang gagawin ni Harvey. Si Harvey ay ngumiti sa kay George at itinaas ang kanyang placard. Sinabi niya ng walang interes, 625 milyon. Ang ilang mga salita, na sinasalita ng basta-basta, ay nagulat sa lahat ng tao. Ano? 625 milyon. Ang mga kutis ng lahat ay naging kakilakilabot nang marinig nila ang presyo na ito. Ang bawat isa ay ipinapalagay na si Harvey, sa karamihan, ay magdaragdag lamang ng 15 cents. Hindi nila inaasahan na dagdagan niya ang presyo ng 78 milyon. Kaya walang awa, si George at ang Morgan Financial Group ay lumaki na medyo namimigati. Sa una ay naisip nila na si Harvey ay sinasadya sa pagtawid ng mga ito. Gayunpaman, naging nakaseryoso si Harvey. Tulad ng para kay Mandy, siya ay nasa circle na ng pagbagsak. 625 milyon. Nagbibiro ba si Harvey? Saan siya nakakuha ng labis na pera? Ang mga opisyal mula sa gobyerno ng pamahalaan ay naghahanap din sa kay Harvey ng kakatwa. Pwede ba ang taong ito, na mukhang normal sa unang sulyap, ay gumawa ng 625 milyon? Sa buong silid, tanging si Zeno lang ang nagpakita ng isang may alam ng ngiti. Well then, kung walang iba pang mga bidders, pagkatapos ay ipagkakaloob ang Regency Enterprise sa kay Mr. Harvey York sa presyo ng 625 milyon. Ang bagay na ito ay magtatapos. Ang bawat tao ay tumingin sa una sa tinutukoy na si George, ang mga katawan ng sumisigaw ay nagsusugal ng kanilang mga mukha. Paano ang mga aregenteng mga lalaki mula sa Morgan Financial Group sa simula? Kumikilos kaya tiwala, ngunit sa wakas, hindi ba sila nakakakuha ng lubusang napahiya ngayon? Bagaman maraming tao ang hindi alam kay Harvey, nadama pa rin nila na mas hindi gaanong mas maraming beses para sa isang mamamayan ng bansa upang makakuha ng Regency Enterprise sa halip na isang banyagang partido. Sa pinakamaliit, walang pangbanyagang pangangalagang pangkalusugan ang maaaring mamag-aitan sa industriya ng negosyo ng Buckwood para sa oras na ito. Bang! Ang malaking bully na si George ay sinpa ang lamesa sa harap niya. Ang kanyang kutis ay kakilakilabot. Ang unang hakbang na pangunahin ng grupo ng Morgan Group ay kailangang gawin upang makontrol ang Buckwood at ang negosyo ng mahusay na bansa HI upang makuha ang Regency Enterprise. Gayunpaman, nabigo si George sa unang hakbang. Siya ay itinuturing na walang kakayahan sa loob ng pampinansyal na grupo. Hindi maaaring payagan ito ng kanyang pagmamataas. Agad na itinaas ni George ang kanyang ulo at tumitig ng walang bahala sa kay Harvey. Mahusay ka. Napakaganda 625 milyon. Gusto kong makita kung paano ang isang unggoy mula sa mahusay na bansa H ay maaaring gumawa ng 625 milyon. Ito ay isang regular na auction, hindi lamang ito pagbid. Kung nalaman ko na sadyang ginawa niya ang problema at hindi makagawa ng 625 milyon, gagamitin ko ang Empire of the Suns that never set ang mga pribilehiyo ng diplomatiko upang maidala siya ng embahada. Bilang karagdagan, dapat na ipaliwanag ng gobyerno ng Buckwood ang kanilang sarili sa Empire of the Suns that never set. Kabanata 1170. Ang mukha ni George ay puno ng pagmamataas. Ang kanyang babala ay iniwan ang lahat sa kanilang mga pandama. Iyon ay 625 milyon.
Ito ay hindi lamang $6.25. Ang tila ba ay ordinaryong si Harvey ay may pera ba talaga? Sa sandaling ito, ang mga kutis ng mga opisyal ng pamahalaan ng Buckwood ay naging kakilakilabot. Kung ginamit ng Morgan Financial Group ang kaganapang ito bilang isang dahilan upang lumikha ng problema, ang ilan sa mga ito ay maaaring mawala ang kanilang mga trabaho. Pagkatapos ng lahat, sila ay namamahala sa auction na ito. Naturally sila ay kumuha ng credit kung ito nagtagumpay, ngunit ito rin ay ang kanilang responsibilidad kung ito ay nabigo. Ang isang opisyal ng pamahalaan ay tumayo at lumingon sa kay Harvey. Sir, kailangan mong patunayan na mayroon kang sapat na mga asset upang lumahok sa auction na ito. Kung hindi mo magagawa, pansamantalang pigilin ang pagwawakas ng mga internasyonal na aktibidad sa negosyo. Dapat ka ring humingi ng paumanhin sa marangal na si Sir George. Sa mga salitang ito, tinanong ni Harvey nang hindi nakikibahagi, kailangan kong patunayan ito. Ano ang tungkol sa kanya? Itinuro ni Harvey si George. Ang miyembro ng kawani ay nakangiti at nagsabi, si Sir George ay isang kilalang dayuhang panauhin. Naturally, hindi niya kailangang patunayan ang anumang bagay. Sumagot si Harvey, na walang anumang kahulugan. Ang mga aktibidad sa negosyo ay dapat magbigay ng diin sa mga katarungan. Wala akong problema sa pag-verify mo sa aking assets. Gayunpaman, ang aking kalagayan ay kailangan mo ring i-verify ang assets ng banyagang unggoy. Kung hindi, bakit dapat kong patunayan ang aking mga ari-arian? Ang mukha ni George ay agad na nagdidilim sa mga pahayag ni Harvey na mapangahas. Dam ka unggoy. Alam mo ba na ikaw ay ininsulto ang isang baron? Baron. Naaalala ko na maraming mga baron sa Empire of the Suns that never set. Tulad ng para sa iyo, sa tingin ko ikaw ay isang mababang status na baron. Ikaw lamang ay isang baron. Ano ang punto ng pagpapakita sa mahusay na bansa H? Maging na maaari, ang isang baron ay tumatanggap din ng mga pribilehyo ng diplomatiko sa Great Country H. Kung hindi ba dapat suriin muna ang iyong pagkakakilanlan? Paano kung ikaw ay isang peke? Sinabi ni Harvey ng husto, na nag-render sa mga miyembro ng kawani na hindi makapagsalita. Maraming mga opisyal ng Buckwood ang tumulo ang kanilang pawis. Ngumisi si George. Unggoy, kung mapatunayan ko ang aking pagkakakilanlan, hahayaan mo ba silang i-verify ang iyong ari-arian? Oo. Sinabi ni Harvey nang walang interes. Pagkatapos ay maglakas loob ka na tumaya sa akin. Kung mayroon kang 625 milyon, kukunin ko na lumuhad at humingi ng paumanhin sa iyo. Kung wala ka, pagkatapos ay gagawin mo ang parehong. Ipinapalagay ni George na walang pera si Harvey. Dahil tumanggi si Harvey na i-verify ang kanyang ari-arian, maliwanag na gumagawa siya ng mga dahilan. Paano maaaring pumunta si George kay Harvey? Si Harvey ay nahuhulog. Hindi. Natatakot ka ba? Ngumisi si George. Ang bawat tao ay tumingin sa kay Harvey, sa pag-aakala na siya ay natatakot. Gayunpaman, si Harvey ay nagising sa kanyang ulo at sinabi, ang katayuan ng isang baron ng Empire of the Suns that never set ay masyadong mababa. Wala kang karapatan na lumuhad sa akin. Maraming tao ang halos samuka ng isang katiting ng dugo sa mga salita ni Harvey. Nakita nila ang mga mapagmataas na tao, ngunit hindi nila nakita ang pagmamataas sa gayong lawak. Masyadong mababa ang katayuan ng isang baron. Hindi kwalipikado na lumuhad sa iyo. Sino ka sa palagay mo? Sa sandaling ito, ang isang tao na nag-aaral ng maingat na pinag-aralan si Harvey at nagsalita sa pagkamangha, hindi ito ang live-in na anak na lalaki ng pamilyang Zimmer. Kailan lumaki ang isang live-in-in-law? Ano? Isang live-in na anak na lalaki na nakatingin sa isang baron mula sa Empire of the Suns that never set. Ang bawat tao'y nahulog sa isang kaguluhan. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po.